nagsabi sa kanila na kung kaya pa nila hanggang next week na magpatuloy ay magkakasarin sana kami, pero pag-usapan pa rin po namin. Iba pang transport group sasama na rin sa tigil pasada laban sa mataas na presyo ng petrolyo. Pag po expired ng license, hindi po talaga binibigay ng ating DSWD, no? Dahil syempre nga po, sabi nga, pagka ikaw po ay driver, dapat maayos po yung lisensya mo dahil hindi ka pwedeng lumabas kung expired ang lisensya mo, lalo po kung wala kang lisensya. Ilang pekeng driver's license na kumpiska sa payout center sa Caloocan City. Pag ito ay lumala pa at hindi maayos ang programa ng gobyerno, hindi handa ang publiko, ay talagang tatamaan ng ating ekonomiya at lahat tayo, no? Ang epekto na to ay tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no? Hindi lang langis. Worst case scenario na maaaring idulot ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, kailangang paghandaan ng pamahalaan ayon sa isang ekonomista. الآن على حصر الأضرار ولكن لهذا الاعتداء تداعيات كبيرة على إمدادات الطاقة في العالم، مثل هذه الاعتداءات لا تأتي بأي فائدة مباشرة على أي دولة، بل تأتي بالضرر على الشعوب وتؤثر على الشعوب بشكل. Pinsala ng Iran sa liquefied natural gas facility ng Qatar aabutin ng 5 taon bago makumpuni. 17% kada taon mababawas sa global supply. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Wala nakikitang problema sa ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa supply at presyo ng mga pangunahing bilihin. Kanina ininspeksyon ng Pangulo ang isang food processing company para makita mismo ang estado ng produksyon ng pagkain. Pero ayon sa isang ekonomista, kailangan paghandaan pa rin ng pamahalaan ang worst case scenario na maaaring idulot ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang supply ay hindi kailangan mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Nananatiling matatag ang supply at presyo ng pagkain. Ito ang muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos inspeksyonin ng isang food manufacturing company sa Calamba City sa Laguna kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, maayos sa ngayon ang estado ng pagkain sa bansa sa kabila ng giyera sa gitnang silangan. At kami naman, nakita naman ninyo, ito isa lamang ito, 10% pa lang ito sa kanilang stock. Ibig sabihin, hindi lamang ang Century, kundi ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga grocery, supermarket at mga kumpanya para mapanatiling mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Mahigpit rin ang pagbabantay ng DTI laban sa mga hindi makatwirang price increase. So nakatutok po kami dito sa mga groceries and supermarkets to make sure that there is no price increase for basic necessities and prime commodities. These are those products that are in the list given by DTI. Itong list na to makikita ninyo sa mga supermarkets at mga groceries and makita nyo rin online sa website ng DTI. So to all the consumers, let's be aware kung magkano talaga yung presyo ng mga basic necessities and prime commodities. Dagdag ng kalihim, may pangako na ang mga food manufacturing company na hindi magtataas ng presyo sa loob ng isang buwan. Sa kabila nito, ayon sa isang ekonomista, kailangan pa rin paghandaan ng pamahalaan ang worst case scenario na maaaring idulot ng patuloy na gulo sa gitnang silangan. Pag ito ay lumala pa at hindi maayos ang programa ng gobyerno, hindi handa ang publiko, ay talagang tatamaan ng ating ekonomiya at lahat tayo, no? Ang epekto na to ay tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no? Hindi lang langis. Bukod sa presyo ng mga bilihin, maaari rin anyang maapektuhan ang supply nito kapag tumindi pa ang giyera sa Middle East.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin, mahalaga pa rin huwag tipirin ang kalusugan. Kaugnay nito, maaari nang makakuha ng 20,000 pesos na halaga ng gamot taon-taon ang mga Pilipino sa ilalim ng PhilHealth. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Lahat po ng Pilipino entitled at may karapatan magkaroon ng Yakap Benefit Program. Kailangan lang po magparehistro or magpa-enlist. Marahil ay marami ngayon ang napipilitang magtipid dahil sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Isinasantabi muna ang pagbili at pag-inom ng maintenance na gamot upang makabawas sa gastusin. Pero hindi dapat isinasakripisyo ang kalusugan dahil maaaring magresulta lamang ito sa mas malalang komplikasyon. Isang programa ng pamahalaan ang makatutulong sa gastusin sa gamot ng bawat Pilipino. Ang Yakap Gamot Program ng PhilHealth sa ilalim ng PhilHealth Circular Number 2025-0013 hanggang 20,000 pesos worth ng mga gamot ang pwedeng makuha kada taon. Nanayaan po namin kayong magrehistro sa inyong health centers para sa aming Yakap program at para makapag-engganyo tayo makagamit ng pinakabagong programa called Gamot, Guaranteed Access to Medicines for Outpatient Treatment. Ito po ay nag-a-allow ng bawat PhilHealth member hanggang 20,000 pesos kada taon na makukuha natin sa mga accredited na botika. Upang ma-avail ito, siguraduhing registered member ka ng PhilHealth. Ngunit kung hindi pa, pwedeng magparehistro online o sa pinakamalapit na PhilHealth office. Pangalawa ay mag-register sa PhilHealth Accredited Yakap Clinic. Pwede itong gawin sa PhilHealth online portal o sa kanilang opisina at maging sa eGov.ph app. Sa mga klinik na ito, isasagawa ang medical consultation at magbibigay ng reseta. At upang makuha ang kinakailangang mga gamot, ipakita ang reseta at valid government ID sa accredited na gamot pharmacy. Sa kasalukuyan, nasa 75 klase ng gamot na ang sakop ng programa. Antibiotic, para sa diabetes, alta presyon, kolesterol at iba pa. Para malaman ang accredited gamot pharmacies, ay bisitahin lamang ang official website ng PhilHealth. Kung tutuusin, hindi naman talaga libre ang mga gamot na ito dahil mula ito sa ating kontribusyon. Ang lagi lang tatandaan, pangalagaan ang ating kalusugan at gamitin ang ating karapatan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 106 na Filipino ang na-repatriate mula sa bansang Israel ayon kay Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendiola. 77 sa mga ito ang idinaan sa Egypt. Kabilang din sa na-repatriate ang 2-month-old na sanggol. Sa ngayon, may mga Filipino pa anyang ayaw magpa-repatriate dahil sa kanilang mga trabaho. Less than, mga parang 0.3% lang. Parang naglalaro sa ganun ng figure lang. Yung nag-signify na gustong magpa-repatriate. Having said that, yung karamihan sa nagsasabi naman, they're not yet willing to leave kasi maganda yung trabaho dito. Muling nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development na tanging updated at orihinal na lisensya lamang ang kanilang hinihinging requirement para makatanggap ng ayuda. Sa isang payout center sa Caloocan City, nakumpiska ang mga otoridad ng peking driver's licenses na ginagamit para makakuha ng ayuda. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kami po ay patuloy na nagbibigay po at nag-assist sa ating mga kasamahan from DSWD National para sa ating mga TODA beneficiaries. Tuloy ang serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong araw para mamahagi ng ayuda sa mga tricycle driver. Sa kabila ng holiday, namigay pa rin ng 5,000 pesong cash assistance sa mga lokal na pamahalaan ng Parañaque City, Quezon City at Caloocan City ngayong araw. Bago makakuha ng ayuda, nararapat na updated at hindi pa expired ang lisensya ng driver beneficiary. At para makasiguro na walang makalulusot na peking driver's license, masusi nilang tinitingnan ang lisensya na ipinapakita ng isang tricycle driver na kukuha ng ayuda.
Pag po expired ang license, hindi po talaga binibigay ng ating DSWD, no? Dahil syempre nga po, sabi nga, pagka ikaw po ay driver, dapat maayos po yung lisensya mo dahil hindi ka pwedeng lumabas kung expired ang lisensya mo, lalo po kung wala kang lisensya. Sa Galino Covered Court na isa sa payout center ng DSWD sa Caloocan City, may 15 pekeng driver's license ang nakumpiska ang mga otoridad upang hindi na rin magamit pa. Katulong naman po ng aming TPRS, ang PSTMD na kasama po dito sa local government unit na bago po sila pumasok dito sa venue, chine-check na po ng ating mga TPRS team kung itong lisensya po nila ay expired at saka kung talahi po na tinatawag. Ibig sabihin pag fake po, nakikita na po nila dito sa labas bago sila makapasok sa loob. Dahil dito, hindi nakakuha ng ayuda ang mga TODA member na nakuha na ng pekeng lisensya. Samantala, labis naman ng tuwa ng tricycle driver na si Eric Tamparong sa natanggap na tulong. Aniya, sa nakalipas na 3 araw ay hindi anya kasama ang pangalan niya sa mga tatanggap ng ayuda. Wala pa kami sa listahan eh. Hindi pa kami kasali. Kaya kung pupunta naman kami, sasayang lang yung pagod namin. Kaya hinihintay lang din namin na masama yung pangalan namin dun sa ibinibigay ng DSWD. Half day lang daw ngayon. Kaya nagpursige akong pumunta rito para total nakita ko rin naman yung sa master list yung pangalan ko. Pumunta agad ako rito. Kwento pa ni Eric, ang dating nasa 700 hanggang 800 pesos na kita kada araw, ngayon ay nasa higit 300 pesos na lang ang naiuwi niya sa kanyang pamilya. Kaya naman malaking tulong para sa kanya ang natanggap na 5,000 piso, lalo na at unti-unti nang nagiging matumal ang kanilang biyahe. Lalo ngayon medyo pawala na yung eskwela. Medyo patumal na. Hindi katulad nung active ba yung eskwela, medyo malakas pa. Minsan nakaka-800 pa kami. Inaasahan na lang namin yung mga pasok ng mga nagtatrabaho. Lalo na pag Sabado at Linggo, halos walang pasok ang mga nagtatrabaho. Wala, aasa na lang kami sa kung sino lang ilalabas sa pilahan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Professional Regulation Commission o PRC sa mga examinee na sumunod sa oras at mga alituntunin ng ahensya. Ito ay matapos mag-viral ang isang board exam taker na hindi pinayagang mag-exam dahil 4 na minuto na itong late. Nagpaabot naman ng simpatya ang PRC sa estudyante, ngunit iginiit nito na dapat mapanatili ang integridad ng pagsusulit. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Of course, the commission is very sympathetic of what happened to the examinee. Pero you see, we have to do a balance. Diba? In as much as we are very sympathetic, we really have to preserve also the integrity of the exams. Nais panatilihin ng Professional Regulation Commission ang integridad ng board exams. Ito ang binigyang diin ng Professional Regulation Commission o PRC kasunod ng nag-viral na video ng isang examinee sa Coronadal na hindi pinayagang kumuha ng pagsusulit dahil sa na-late na 4 na minuto. Ayon kay PRC Assistant Commissioner Luis Valera, bagamat nauunawaan nila ang sitwasyon, kailangan anilang mapanatili ang kaayusan at integridad ng pagsusulit. Kasi ang ating policy, simultaneous yung conduct ng exams. Hindi po pwedeng may nagsimula na tapos yung iba nabibigyan pa lang ng general instructions and then saka pa lang mag-fill up ng form. So again, that will compromise the integrity of the conduct of the exams. Iginiit ng komisyon na anumang pagkaantala ay maaaring makaapekto sa buong sistema ng eksaminasyon. Gayunman, nilinaw nila na may mga sitwasyon na ikinukonsidera para makapagbigay ng pataan o konsiderasyon. Ang nasa guidelines natin, yung language ng guidelines natin kasi is categorical. Shall not, kung tardy or late yung examinee, they shall not be allowed to take the exams. Yun under normal circumstances. Pero kunyari, sabi natin may bagyo, may baha, may transport strike, o di kaya meron talagang verified balita na sobrang traffic doon sa area ng examination. Ganyan. We make adjustments also. Bunsod nito, muling nagpaalala ang PRC sa mga kukuha ng exam na siguraduhing kompleto at wasto ang mga dokumentong dadalhin. Una na rito, ang Notice of Admission o NOA na siyang magiging pass upang makapasok sa examination venue. Mahalaga rin nila na tiyaking updated at hindi expired ang mga dokumento upang maiwasan ang anumang aberya sa araw ng exam.
Ayon sa komisyon, dapat ay nasa examination site na ang mga examinee ng 6:30 ng umaga. Pagsapit ng alas 7, isinasagawa na ang pag-check ng mga dokumento at iba pang paunang proseso. Habang alas 8 naman ng umaga ang simula ng aktwal na pagsusulit. Yung policy na ito, nasa issuance namin. So, published ito, nasa website namin. Kung nagre-review sila, binibigay din ito. Laging binibigay ito, laging dinidiscuss ito sa kanilang review activities, especially sa schools. And then, yung mga reminders na ito, nasa NOAA mismo. At di ba, dun sa viral video, may binanggit na dokumento, yung Notice of Admission, nandoon din yon, yung reminder na yon. So, really, the Commission did not leave any chance na hindi fully aware and fully informed ang ating mga examinees. Gayunman, tiniyak ng komisyon na sisilipin at iimbestigahan ng anumang reklamo at ulat laban sa kanilang mga personnel sa mga examination venue na nagpakita ng hindi maayos na pag-uugali. Pero if ever our staff was a bit rude or unaccommodating, ako na ang humihingi ng pasensya doon sa examinee at saka sa pamilya ng examinee natin. Pero again, rest assured that we will be looking into that. I may require the regional office to render a report on how the examination personnel acted or what was the manner, what was his manner or her manner in dealing with the examinee. At I'm giving my assurance, Ms. Mia, na kung makikita na yung aming personnel ang medyo lumagpas sa dapat na tamang demeanor, they will be dealt with accordingly. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasintabi po sa mga kumakain, isang residente sa Bacolod City ang nahirapang huminga matapos makaamoy na tila nabubulok na daga sa loob ng kanilang bahay. Samantala, isang aksidente rin sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Hindi nila makita ang patay nila. Pabriano, kinapa-check nyo, kinaguro. Pero so, doon medyo hindi naglalatamaan ng trabaho. Nasa Barangay Mandalagan kami nang tumawag yung DERM o Bacolod na may tumawag din sa kanila na lalaki na sumasama raw yung pakiramdam dahil nakalanghap ng amoy na masangsang na patay na hayop sa kanilang bahay. Sa Bacolod City, agad nagtungo ang UNTV News and Rescue sa 63B Lacson Street, Barangay 32, Bacolod City. Pagdating ng team sa lugar, chinek ang vital signs ng 54 anyos na lalaki. Check sa oxygen. Oo, sige. Ay sa ang ibang tapos na gano'n na lang doon. Nagagawa ko ng nebulizer. Doon, mas nakachag mo, sir. Kasi mga nebulizer, doon medyo okay. nag-cube po. Pero wala, hindi ako pwede sa mga basilaw. Matapos ma-assess ang kalagayan ng pasyente, ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Sa Tagum City, isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office hinggil sa isang vehicular accident sa National Highway corner Lapu-Lapu Street, Tagum City, Davao del Norte. 2 motorsiklo ang involved sa insidente. Nadatna ng team na nakatayo sa gitna ng kalsada ang 24 anyos na pasyente kasama ang mga otoridad at bystanders. Nagtamo ang rider ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Agad nagsagawa ng assessment ang team sa pasyente at binigyan ito ng paunang lunas. Wala, okay. Kiniragin mo, napa mo sa kwan. Ayon sa pasyente, habang binabaybay ang National Highway, bigla umano siyang binundol ng isa pang motorsiklo. Hinahinero kung daga. Hinero yun. Pag puntok niya siya lubot, good.
Pagbangga ni sa lubot. Nilargo ko buwan ba? Itong kabangga, no? Wala siya yung sakit. Siya may nakakuha sa kuha. Siya may nag-aana. Puro nalabay. Matapos mabigyan ng first aid, ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito ang Balita. Now, if they will not avail of this opportunity, well, you're correct about that. Maso-shorten ito. Pagdinig sa dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng mapabilis pa ayon sa chairperson ng House Justice Committee. I will have to consult my colleagues, the members, because may mga collective, may mga issues, individual and collective issues that not be addressed. 18 ex-Marines na dati umanong tauhan ni dating Congressman Zaldico. Pag-aaralan pa kung ipapatawag sa Senado ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson. Posibleng mapabilis ang pagdinig sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kung hindi sisipot sa mga hearing ang Vice Presidente na siyang respondent o inirereklamo. Ito ang balita ni Rosalie Coas. Now, if they will not avail of this opportunity, well, you're correct about that. Maso-shorten ito. Kasi kung hindi sila dadating, wala silang presentation of evidence, then any of the member can move na submitted na yung impeachment complaints for the purpose of determination of probable cause. Naipadala na ang formal na imbitasyon ng House Justice Committee kay Vice President Sara Duterte sa isasagawang pagdinig sa mga reklamong impeachment na isasagawa sa March 25, 2026. Pirmado ito ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Nakapaloob sa imbitasyon ang tatalakayin sa hearing gaya ng ipatutupad ng mga panuntunan at mga preliminary issues gaya ng motion at request sa House panel. Kabilang narito ang hiling na protective custody kay Ramil Madriaga, detainee ng Bureau of Jail Management and Penology na itinuturing na mahalagang testigo ng complainant sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Gayon din ang hiling na pagpapasapina sa mahalagang dokumento gaya ng bank records, statements of assets, liabilities and net worth ng Vice Presidente at iba pa. What's gonna happen during the hearing proper will be the presentation of witnesses and evidence of the complainant to be followed by that of the respondent, no? Pero meron tayong mga pending request, petition, and concern which we need to thresh out first before we proceed to the presentation of witness and evidence. Giit ni Congresswoman Luistro, kung hindi sipot sa pagdinig ang Vice Presidente, posibleng mapabilis ang proseso ng pagtukoy kung may probable cause o sapat na ebidensya sa mga aligasyon ng impeachable offense. Bukod sa March 25, itinakda rin ang iba pang petsa ng pagdinig ng House Justice Panel, gaya ng April 14, 22 at 29. Ang defense team naman ng Vice Presidente, kailangan munang talakayin ang gagawing hakbang kaugnay ng impeachment hearing. The allegations of the complainant remains unchallenged, remains unrebutted, no? Remains standing. There's a possibility really that there will be a declaration of the existence of probable cause, and tingin ko pagdating ng plenary, mahihirapan din ang mga House members not to support, di ba? Because wala ngang ebidensyang ipinakita ang ating respondent. That is just a possibility. But of course, it will depend on the prerogative of the justice members. Ang posisyon kasi talaga namin is that the complaints themselves do not
or failed to state the ultimate facts that would constitute impeachable offenses. Kung ihahalin tulad natin to sa isang preliminary investigation sa harap ng Office of the Prosecutor, ang dapat nangyari dyan, ina-assess yung complaints doon lang sa four corners of that complaint at mga ebidensyang naka-attach, ma-assess kung meron ngang probable cause. Yun ang magiging determination nila. So nandun tayo sa ganung dilema at hindi ko naman kinakaila na may ganyang dilema. Kasi how do we now rebut? Kung mag-present ng witness yung complainants, kami naman, ano ang magiging participation kung hindi kami pwede mag-examine or cross-examine ng mga witnesses na yan? Batay sa House rules, ang House Justice Panel members ang may kapasidad na suriin ang mga testigo at ebidensya sa isasagawang pagdinig. Samantalang ang mga abogado ay aasiste lamang sa kanilang kliyente na respondent, complainants at testigo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas sa Senate Blue Ribbon Committee na isama sa ginagawa nilang investigasyon ang joint affidavit ng 18 individual na nagpakilala ang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Gayunman, binigyan diin ng chairman ng komite na si Senator Panfilo Lacson na kailangan muna niyang sangguniin ang kanyang mga kasamahan sa Senado bago magpatuloy sa akbang na ito. Ito ang balita ni Jed Teresina. I will have to consult my colleagues, the members, because may mga may mga issues, individual and collective issues that must be addressed. I, for one, nasabi ko na ito na tatawag tayo. Kung masyadong napakalayo sa katotohanan, anong gagawin natin? How do we treat the information, even the resource person? Inaasahang muling bubuksan sa April 14 ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng anomalya sa mga flood control project. Ayon sa chairman ng komite na si Senator Panfilo Lacson, bagaman ito ang itinakdang petsa, maaari pa itong mapaaga depende sa availability rin ng mga senador. Kasunod na rin ito ng mga panawagan na isama sa investigasyon ang joint affidavit ng 18 individual na nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ngunit ayon kay Senator Lacson, kailangan muna itong pag-usapan dahil sa iba't ibang isyong nakapaloob dito, kabilang na ang kredibilidad ng impormasyon. Iniiwasan din ng senador ang posibleng double standard o magkakaibang pagtrato sa mga testigo na iniimbitahan ng komite, lalo pa kung mapatutunayang hindi totoo ang mga pahayag ng mga ito. Ang iniwasan ko, once obvious na nagsisinungaling, merong mag-motion para i-cite for contempt pagkatapos i-detain. Medyo may problema tayo doon, sabihin natin public opinion, parang inaapi nyo pa yung mga resource persons. But we should treat them in the same manner that we treated the other resource person. When they are lying to their teeth, mahirap naman sigurong double standard tayo. Kaugnay nito ipinaubaya na muna ni Senate President Vicente Tito Soto III sa Committee on Rules ang pinal na desisyon sa schedule ng mga pagdinig. Ito ay dahil sa mga usaping legal at mga nakasampang kaso na kinasasangkutan ng mga iimbitahang resource person, partikular na ang mga nabanggit na individual. Ayon naman kay Senator Lacson, bukas siyang tanggapin ang ilang impormasyong nakapaloob sa salaysay. Gayunman, dapat ito ay may basihan at mailapit sa katotohanan. May mga gustong patawag, pero mas marami yung wag nang ipatawag kasi magugulo lang yung hearing. Sabi ko, ilapit lang ng konti sa katotohanan. Why not? Nauna ng kinwestiyon ng senador ang kawalan ng kredibilidad sa testimonya ng 18 individual kaugnay ng bilyon-bilyong pisong cash delivery scheme. Sa nakaraang talumpati sa plenaryo ng Blue Ribbon Chairman, iginiit niya na ang mga naturang akusasyon ay salungat sa lohika at matematika. Dahil dito hinihikayat ni Lacson ang legal counsel ng grupo na si Attorney Levy Baligot na makipag-ugnayan sa kanya upang linawin ang mga detalye. Ayon sa senador, ayaw niyang mauwi lamang sa contempt ang pagdinig sakaling may maghain ng mosyon laban sa mga saksi dahil sa kaduda-dudang mga pahayag. Jed Teresina,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang publiko ang National Bureau of Investigation na sa mga lehitimong notary public lamang makipagtransaksyon. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng isang suspect sa Las Piñas dahil sa pamimeke ng notaryo. Samantala, iimbestigahan naman ng NBI ang posibleng kasabwat ng naarestong suspect. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang lahat po ito ay bawal. Most probably, some people are actually into these kinds of illegal activities without them realizing na bawal yung ginagawa nila. Tiyaking sa lehitimong notary public magpanotaryo. Ito ang ipinaalala ng National Bureau of Investigation sa publiko para masigurong legal ang kanilang dokumento. Nitong Miyerkules, isang babaeng sangkot umano sa fake notarial service ang naaresto ng NBI sa Almanza 2, Las Piñas City. Kasunod ito ng pagdulog sa ahensya ni Atty. Manuel Rodriguez, isang notary public sa Maynila. Ayon kay Atty. Rodriguez, may gumamit umano ng kanyang pangalan nang hindi niya alam. Ipinatawag na lang siya ng korte dahil sa isang kaso na kung saan siya umano ang nakapirma sa dokumento. Dahil sa insidente, nasuspende ang operasyon ng kanyang notarial service. Ang una po, masakit bilang abogado at ako po ay isang officer ng Integrated Bar of the Philippines sa Manila. Ang pagiging abogado po ay marami sa amin ay nahirapan para makamit yung titulo ng pagiging abogado. So medyo parang sampal sa aming muka na merong mga individual na gumagamit ng supposedly trabaho na para sa amin lamang. Ngunit gate ng suspect, lehitimo ang kanyang transaksyon. Kasi sir, ang alam ko talaga, legit po yan. At saka every month, lagi po kami nag-update sa kanila. Lagi po ako nagsisend everyday ng sales. Hindi po ako nangamba na magkaroon ng problema. Kasi nga po, ano rin po siya, abogado din po siya. So, sa isip-isip ko naman, alam niya naman po lahat ng ginagawa ko. Lahat naman po ng transaction ko is pinapakita ko sa kanya. Ayon pa sa tagapagsalita ng NBI, po pwedeng gamitin ni Atty. Rodriguez ang resulta ng kanilang investigasyon laban sa suspect na gumagamit umano ng kanyang pirma upang iapila ang kanyang suspensyon. Ibig sabihin, malamang wala siyang participation doon sa mga transaksyon kung saan ginamit ang kanyang pangalan, ang kanyang signature, ang kanyang notarial services. Kapag napatunayan, base sa investigasyon na hindi naman talaga siya ang gumawa nito, pwede magamit ito para ma-lift yung kanyang suspension. Samantala, magsasagawa naman ng investigasyon ng NBI sa posibleng kasabwat ng naarestong suspect sa pamimeke ng notaryo. Gaya nga na binabanggit natin, hindi mo naman ine-expect that somebody, a notary public or a lawyer is actually holding office thereat. So most probably somebody else was outside, anybody who's in need of notarization, i-guide going there para magpapirma. Malamang dito makikita mo, masisecure mo ang notarization without having to present so many documents. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprobahan na ng Economy and Development Council ang pagpapatupad ng 3-term school calendars mula sa 2026 to 2027 school year. Nabuo ang bagong polisiya sa pagtutulungan ng Department of Education at Department of Social Welfare and Development. Layunin nitong palawigin ang oras ng pag-aaral ng madalas naantala ng masamang panahon at iba't ibang pagdiriwang. Ang akbang na ito ay nakabatay sa rekomendasyon ng Second Congressional Commission on Education upang matiyak na sapat ang oras ng pagkatuto sa kabila ng mga hamon ng klima. Sa bagong sistema, magiging 3 na lamang ang dating 4 na grading period. Magdedeklara ng long-term force majeure ang bansang Qatar. Ibig sabihin, ilang kontrata sa exportation nila ng mga mahalagang mineral at langis sa ibang bansa ay kailangan nilang itigil. Kasunod ito ng malaking pinsala na naidulot ng pag-atake ng Iran sa Ras Laffan Industrial Complex. Ito ang balita ni Bradley Robuza. ولكن لهذا الاعتداء تداعيات كبيرة على إمدادات الطاقة في العالم مثل هذه الاعتداءات لا تأتي بأي فائدة مباشرة على أي دولة بل تأتي بالضرر على الشعوب وتؤثر على الشعوب بشكل 5 taon
Ganito katagal ang aabutin bago maibalik ang operasyon ng nasirang pasilidad ng Ras Laffan Industrial Complex sa Qatar. Ayon sa Foreign Ministry ng Qatar, walang pakinabang sa alinmang bansa ang paninirang ito ng Iran, kundi bagkus ay panganib sa mga tao at malaking dagok sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Bunsod ng pagkasira sa kanilang pasilidad, 17% ng global supply ng liquefied natural gas ang hindi nila maibibigay sa mahabang panahon, ayon kay Qatar Energy Minister Saad Sherida Al-Kaabi. Katumbas ito ng $20 billion na pagkalugi sa taunang kita ng ekonomiya ng Qatar. Ayon kay Minister Al-Kaabi, kailangan nilang magdeklara ngayon ng long-term force majeure at itigil muna ang ilang kontrata ng liquefied natural gas sa ibang bansa. Ang higit na maapektuhan dito, aniya, ay ang ilang bansa sa Europa at sa Asia. Ayon sa Qatar Energy, 1.28 million tons ng liquefied petroleum gas o LPG o 13% ang hindi nila maibibigay sa loob ng 5 taon. Bukod pa ang milyong tonelada ng iba't ibang mineral. Ayon kay Al-Kaabi, malinaw na hindi lang ang Qatar ang apektado sa nangyayaring pag-atake, kundi ang lahat ng bansa dahil banta ito sa pag-unlad. Sa ngayon, nananatili ang banta ng Iran. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, nirerespeto nila ang panawagang de-escalation o pahupain na ang gulo sa pagitan ng US, Israel at Iran. Ngunit kung aatakihing muli ang kanilang infrastrukturang pang-enerhiya, ayon kay Pezeshkian, ay hindi na sila mangingimi kahit sino pa ang madamay. Kaya naman ang ibang mga bansa gaya ng European Union patuloy sa negosasyon kung mayroon pang ibang hakbang para matigil na ang bakbakan sa gitnang silangan. Iran's attacks on Qatar energy infrastructure create further chaos, and it's clear that we need an exit from this war, not escalation. And that's why I've been also doing the diplomatic outreach to Iran to find different solutions. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tigilan na ang pag-atake sa mga kapitbahay o kalapit bansa nito. Iyan ang mariing mensahe ni United Nations Secretary General Antonio Guterres sa Iran. Aniya, hindi kasali ang mga naturang bansa sa alitan nila ng koalisyon ng United States at Israel. Para naman sa US at Israel, giit ng UN official sa dalawang bansa na panahon na upang itigil ang gyera bago pa sila mawala ng kontrol sa sitwasyon. Aniya, marami ng sibilyan ang nadadamay, pati na kabuhayan at ekonomiya lalo na ng may hirap na bansa. Babala nito, posibleng magresulta pa ang gulo sa matinding trahedya kung ito ay magpapatuloy pa. By two clear messages. First, to the United States and to Israel. It's high time to end this war that is risking to get completely out of control, causing immense suffering on civilians, and with the propagation around the global economy that is really dramatic, with potential tragic consequences, especially for the least developed countries. Second message to Iran. Stop attacking your neighbors. They were never parties to the conflict. Nasa 35 million pesos na kita kada buwan ang pinangangambahang mawala sa LRT Line 2 kung ipatutupad ang 50% discount. Ito ay ayon kay Light Rail Transit Authority o LRTA Administrator Hernando Cabrera. Simula sa March 23, araw ng Lunes, ay ipatutupad na ang 50% discount sa lahat ng mga pasahero sa LRT 2. Samantala, nakahanda ang LRTA sa posibleng dagsa ng mga pasahero sa Lunes dahil malaking discount sa pamasahe. Ayon kay Attorney Cabrera, nakadesenyo ang LRT2 sa bilang na pasahero na mula 450,000 hanggang 600,000 kada araw. Sa ngayon, ang average daily ridership ng LRT2 ay umaabot lamang sa mahigit 200,000 kada araw.
Base sa discounted fare matrix na inilabas ng LRT2, nasa 8 pesos hanggang 18 pesos lamang ang magiging pamasahe sa tren mula Recto Station hanggang Antipolo City. Dito sa panibagong 50% discount, yung initial computation namin, yung projection namin, we stand to lose around 35 million monthly. Magkakaloob ng 5,000 pisong fuel subsidy ang ride-hailing company na InDrive sa kanilang mga driver. Layo ng inisyatibong ito na pagaanin ang epekto ng tumataas sa gastos sa gasolina sa kanilang partner drivers. Magbibigay daan din ito upang magpatuloy sila sa paghahanap buhay na hindi ipinapasa sa mga pasahero ang karagdagang gastos. Ang naturang cash assistance ay bukod pa sa nakatakdang ayuda ng pamahalaan. Magpapatupad din ang kumpanya ng bagong sistema upang bigyan ng dagdag komisyon ang mga driver. Susunod sa Ito ang Balita. Kung papayagan nga tayo hanggang doon sa gate ng Malacanang mismo, sa gate 7, at gusto niya makipag-usap, harapin natin siya para malaman niya yung konkretong kalagayan ng mamamayan. Iba pang transport group sasama na rin sa tigil pasada laban sa mataas na presyo ng petrolyo. So nakikita namin bilang mga ordinaryong bangsamoro na pinaghahandaan nila dito ay ang eleksyon Eleksyon. So ito, nag-file kami ng petition dito sa Supreme Court. Malaking bahagi ng 2026 budget ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM pinangangambahang magamit sa eleksyon. Nagmarcha patungong Mendiola ang Piston at ilang pang grupo mula sa iba't ibang sektor. Ito ay upang ipanawagan ng kanilang mga hinaing bunsod ng krisis sa mataas na presyo ng petrolyo. Inihayag naman ng grupong Manibela na may plano na rin silang sumama sa tigil pasada. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ngayon ay lumalaban! Buwagin ang oil deregulation law at mga buwis sa petrolyo at ibaba sa 55 pesos kada litro ang presyo ng krudo. Ito ang panawagan ng iba't ibang grupo, pangunahin na ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston. Mula sa Welcome Rotunda, sama-samang nagbarcha ang mga rallyista papunta sa Mendiola. Ayon kay Modi Floranda, National President ng Piston, nais nilang mailapit ang kanilang mga panawagan at hinaing sa palasyo. Pangunahin na dito ang mga dapat na aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nararanasang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Baka hindi naririnig yung ating panawagan, kaya ang natin na idikit na mismo sa paanan ng Mindiola. Dapat nga, hindi lang sa paanan ng Mindiola Kung papayagan nga tayo hanggang doon sa gate ng Malacanang mismo, sa gate 7, at gusto niya makipag-usap, harapin natin siya para malaman niya yung konkretong kalagayan ng mamamayan. Kasabay ng kilos protesta, nakabantay naman ang mga tauhan ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa Manila Police District, walang permit ang mga reliyista para sa pagsasagawa ng kilos protesta sa Maynila. Ngunit inihayag ni NPD Human Rights Affairs Office Chief Police Major Alberto Saigo Jr. na mayroon silang ginawang dialogo sa mga grupo. Kami ang nandito para magpanatili ng kapayapaan at maging sana sila, mapayapa yung kanilang pagpapahayag. Sa kabila ng kawalan ng permit sa pagsasagawa ng kilos protesta, sinabi naman ng MPD na nangako naman ng mga rallyista na magiging maayos ang kanilang programa. Kaya agad rin namang natapos ang mga aktibidad dito sa Mendiola at gaya na rin ang sabi ng MPD ay natapos ng mapayapa. Sa patuloy na krisis na kinakaharap ng mga pampublikong transportasyon, bukas naman ang grupong Mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon o Manibela na makiisa sa Piston. Partikular na dito ang pagtigil sa pamamasada ng mga miyembro ng kanilang samahan. Ako ang nagsabi sa kanila na kung kaya pa nila hanggang next week na magpatuloy ay magkakasarin sana kami, pero pag-usapan pa rin po namin. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Inilabas na rin ngayong araw ng pamunuan ng MRT3 ang discounted fare matrix na kanilang ipatutupad simula March 23, araw ng Lunes. Kaugnay ito ng kautusan ng Department of Transportation na magpatupad ng 50% discount sa lahat ng mga pasahero sa MRT3. Batay sa fare matrix ng MRT3, nasa 6 pesos hanggang 14 pesos na lamang ang magiging pamasahe sa tren, depende kung saang istasyon bababa mula North Avenue sa Quezon City hanggang Taft Avenue sa Pasay City. Magandang balita sa mga motoristang dumaraan sa North Luzon at South Luzon Expressways. Magpapatupad ng diskwento sa toll rate ang ilang expressway para sa mga pampublikong sasakyan simula sa Lunes, March 23. Bahagi ito ng mga hakbang ng gobyerno at pribadong sektor upang ibsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ito ang balita ni JP Nunez. 2 buwan na magbibigay ng discount sa mga motorista ang mga operator ng major highways. Simula March 23, babawasan ang babayarang toll rate ng mga public utility vehicles o PUVs, public utility buses o PUBs at freight services. Bahagi pa rin ito ng mga hakbang ng gobyerno para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng petrolyo. Sakop ng discounted toll rate ang mga Class 1 vehicles na PUV o mga jeepney. Gayon din ang Class 2 na mga bus at Class 3 na mga freight services. Base sa open system ng North Luzon Expressway, ang mga sasakyang kabilang sa Class 1 vehicles kasama ang mga tradisyonal na jeep at modern jeep ay magbabayad na lang ng 79 pesos mula sa kasalukuyang 85 pesos. Habang sa closed system naman, mula sa dating 355 pesos ay magiging 337 pesos na lang. Sa South Luzon Expressway naman, sa Alabang hanggang Calamba, mula sa dating 126 pesos ay magiging 116 pesos na lang. Habang mula Calamba hanggang Santo Tomas, mula sa dating 34 pesos ay magiging 31 pesos na lang. Kung aabot naman sa Star Tollway sa bahagi ng Santo Tomas hanggang Lipa City, mula sa dating 60 pesos ay magiging 55 pesos na lang ang kailangang bayaran. Habang ang Lipa City hanggang Batangas, mula sa dating 53 pesos ay magiging 49 pesos na lang. Ang mga Class 2 vehicles naman, kung saan kabilang ang mga pampublikong bus, ang open system sa NLEX, mula sa dating 211 pesos ay magiging 199 pesos na lang. Habang sa closed system, mula sa dating 887 pesos ay magiging 840 pesos na lang. Sa SLEX Alabang to Calamba, mula sa dating 253 pesos ay magiging 230 pesos na lang. Habang sa Calamba to Santo Tomas, mula sa dating 68 pesos ay magiging 63 pesos na lang. Sa Star Tollways naman, mula Santo Tomas hanggang Lipa, mula sa dating 119 pesos ay magiging 110 pesos na lang. Habang ang Lipa hanggang Batangas, mula sa dating 106 pesos ay magiging 98 pesos na lang. Sa mga Class 3 vehicles kung saan kabilang ang freight services, sa open system ng NLEX mula sa dating 254 pesos ay magiging 238 pesos na lang. Habang sa closed system naman mula sa dating 1,319 pesos ay magiging 1,247 pesos na lang. Sa SLEX Alabang to Calamba, mula sa dating 379 pesos ay magiging 348 pesos na lang. Habang mula Calamba hanggang Santo Tomas, mula sa dating 102 pesos ay magiging 94 pesos na lang. Sa Star Tollways mula Santo Tomas hanggang Lipa, mula sa dating 179 pesos ay magiging 165 pesos na lang. Habang mula Lipa hanggang Batangas, mula sa dating 159 pesos ay magiging 147 pesos na lang. Ibibigay ng toll concessionaires ang discount sa pamamagitan ng rebates na ika-credit linggo-linggo sa mga qualified vehicles. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo sa bansa, isa sa mga nakikitang solusyon ng Kongreso ay bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise
tax sa langis. Ngunit para sa isang ordinaryong Pilipino, ano ba ang excise tax? At paano makatutulong ang suspensyon nito para hindi masyadong umaray ang mga Pilipino sa mabigat na epekto ng pagtaas sa presyo ng krudo? Ito ang balita ni Evan Alvarez. Sir, alam niyo po ba yung excise tax? Excise tax? Ay, wala akong masyadong idea doon. Eh di maganda kung wala ng excise tax. Eh di maganda, medyo kukunti gastos. Hindi nga namin alam. Dahil sa kami, ang ginagawa namin, magbayad na kami magbayad. Kung anong babayaran, bayad lang. Yun lang. Hindi namin alam. Kaya namin kung ano yung mga binabayaran namin. Madalas nating marinig ngayon ang salitang excise tax. Ngunit, ano nga ba ito? Ayon sa Republic Act 10963 o Train Law na sinimulang ipatupad noong 2018, ang excise tax ay dagdag sa value-added tax o VAT na ipinapataw sa mga produkto at serbisyo na ginawa sa Pilipinas o ini-import mula sa ibang bansa. Ilan sa napakaraming produktong may excise tax ay ang langis. Sa usapin ng krudo, may kasamang buwis agad ang bawat litro ng langis pag ginawa o na-refine, bago pa man makarating sa mga gasolinahan. Ang binubuwisan po natin dito is yung manufacturer ng mga nabanggit na mga produkto, pero ang nagbabayad nung taxes na ipinataw yung end consumer or yung tumatangkilik sa mga produktong nabanggit. Sa kasalukuyan, 6 pesos kada litro ang excise tax sa diesel, habang 10 pesos naman sa ibang liquid fuels. Kung ang bentahan ngayon ng diesel ay 102 pesos, 6 pesos mula rito ang direktang pumapasok sa gobyerno. Para sa mga mambabatas, isa sa naiisip nilang solusyon para mapababa ang presyo ng krudo sa gitna ng tensyon sa Middle East ay suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Mararamdamang epekto na hinihingi ng mga tao na mapamura yung presyo ng gasolina. So yun yung intended effect niya, no. Kasi ito yung nito, no, magiging epekto nito, no. This is a shotgun approach, no, a blanket approach na makikinabang diyan really more yung mga nagkokonsumo ng gasolina. And that would be private car owners and those who are well-to-do who can more readily absorb shocks. Tanging ang Pangulo lamang ang maaaring magbawas o magsuspinde sa excise tax sa pamamagitan ng igagawad sa kanyang emergency power. Sa kasalukuyan, pasado na sa mababa at mataas sa kapulungan ng Kongreso ang panukalang naglalayo nito. Because the soaring prices of oil have created the domino effect, driving up the cost of food, transportation, and basic goods. Kailangan na po natin kumilos dahil nagkakandakuba na ang hirap ng taong bayan. Samantala, anumang suspensyon o pagbabawas sa excise tax ay magiging epektibo lamang sa loob ng 6 na buwan, liban na kung paikliin o pahabain ito ng Kongreso. Ayon sa batas, layunin ng pagpapataw ng excise tax ay upang makalikom ng pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan at mga serbisyong ibinibigay sa publiko. So lang yan, no? Tawag lang ng pangangailangan sa ngayon. But it has to be balanced carefully again, no, with the long-term consequences, especially fiscally. Rekomendasyon ng ekonomista, bukod sa pagtatapyas sa buwis, tutukan rin ng pamahalaan ang paninigurong sapat ang supply ng langis sa bansa. Hamon ngayon sa kasalukuyang administrasyon ang nararanasang suliranin ng buong mundo. Hindi man tiyak kung hanggang kailan aabuti ng digmaan. Kailangang masiguro na may sapat at maayos na plano ang gobyerno para sa lahat ng mga Pilipino. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Walang sinuman ang maaaring makaimpluwensya kay US President Donald Trump sa anumang bagay. Ito ang paglilinaw ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa ulat na inudyukan lamang ng Israel si Trump para maglunsad ng laban sa Iran. Inamin din ng Israel leader na sarili niyang desisyon ang pag-atake sa South Par gas field ng Iran, bagay na hindi nagustuhan ni Trump. Ito ang balita ni Jack Del Campo.
Well, I'll say two things. Fact number one, Israel acted alone against the Slawia gas compound. Fact number two, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. Inamin ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na desisyong mag-isa ng Israel na atakihin ang South Pars gas sa southern Iran. Ang pag-atake lubhang ikinagalit ng Iran dahil ang nasabing pasilidad ang pangunahing bumubuhay sa enerhiya ng bansa. Kinumpirma rin nito ang pahayag ni US President Donald Trump na nagsabing tigilan ang pag-atake sa South Pars, lalo't ang naging resulta ay malaking pinsala sa bansang Qatar na hindi naman kasama sa alitan nila. Kaugnay nito, usap-usapan ang issue ng tila hindi na magkaugnay ang US at Israel sa operasyon ng mga ito. Paliwanag ni Trump, bagamat nag-uusap sila ni Netanyahu sa maraming bagay, may mga pagkakataong may kani-kaniya silang desisyon at ang pag-atake sa South Pars gas field ay hindi nila napag-usapan. Sumang-ayon naman aniya ang Israeli leader na itigil ang pag-atake sa South Pars dahil hindi niya ito nagustuhan. Yeah, I did. I told him don't do that, and he won't do that. We didn't discuss. You know, we do. We're independent, but get along great. It's coordinated, but on occasion he'll do something, and if I don't like it, and so we're not doing that anymore. Ayon kay Netanyahu, nire-respeto niya ang desisyon ni Trump bilang kanyang kaalyado. We're fighting with the United States. We're fighting for a common goal. I can tell you that that's the most important coordination. But in practice, President Trump and I speak regularly, but ultimately, President Trump makes his own decisions. And do I respect them? Yes, I do. Samantala, kinontra naman ni Netanyahu ang balitang iniimpluwensyahan lamang umano ng Israel si Trump kaya ito naglunsad ng pag-atake sa Iran. One other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. President Trump always makes his decisions on what he thinks is good for America, and may I add, I think what is also good for future generations. I didn't have to convince President Trump of anything. He didn't need any convincing. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang pagpapadala ng bansang Mexico ng supply ng langis at iba pang humanitarian aid sa bansang Cuba. Ito ay sa kabila ng oil blockade at sanction na ipinataw ni US President Donald Trump sa nasabing bansa. Ayon kay Cuban President Miguel Diaz-Canel, hindi makapagsasagawa ng medical surgery sa mga ospital dahil sa madalas na pagkawala ng kuryente. Ilang buwan na rin aniya silang hindi nakatatanggap ng shipment ng langis. Kamakailan nagkaroon ng total shutdown sa electric grid ng bansa dahil sa kawalan ng langis. Sa ngayon, 5 hanggang 6 na oras lamang may kuryente sa Havana, ang kabisera. Subalit sa ibang lugar ay hanggang 20 oras ang blackout. Tiniyak naman ni Mexican President Claudia Sheinbaum na hindi sila titigil ng pagpapadala ng tulong sa Cuba. Dalawang araw nang nagsasagawa ng tigil pasada ang ilang transport group sa Iloilo City dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, umpisahan na ng Iloilo City Government ang pamamahagi ng fuel subsidy coupon sa mga tsuper sa susunod na linggo. Ito ang balita nila Len Moreno. 2 araw nang nagsasagawa ng kilos protesta at strike ang mga transport group sa Iloilo City. Ayon sa mga tsuper, patuloy na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo pero wala pa rin konkretong plano o solusyon ang pamahalaan dito. Kaya panawagan nila sa national government magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong driver. Hindi naman apektado ng strike ang mga pasahero dahil may sapat pa namang sasakyan na bumabiyahe sa lungsod. Samantala, nag-umpisa nang mag-validate sa mga isinumiteng requirements ng mga driver at operator ang Iloilo City Traffic Management Office o TTMO. Kabilang sa mga nagsumite para makakuha ng fuel subsidy coupon ang mga may-ari at driver ng mga jeep at tricycle.
Ang mga jeep ay dapat may prangkisa at nasa master list ng LTFRB, habang ang mga tricycle naman ay may motorized tricycle operators permit at dapat kasama sa mga transport cooperatives sa lungsod. Ang mga qualified ay maaaring makatanggap mula 500 pesos hanggang 1,500 fuel subsidy coupon sa mga piling gasolinahan sa lungsod. Nasa halos 3,000 driver ng tricycle at jeep sa Iloilo City ang inaasang makakatanggap ng ayuda. Pagti ang deadline sa 23 and by 24, 25, 26 may mga initial na kitang distribution sa tanan ng mga qualified recipients sa aton nga fuel subsidy. Inanunsyo naman ng Valacar Transit Incorporated, operator ng Ceres Bus, na hindi sila magpapatupad ng taas pasahe sa lahat ng kanilang ruta sa Panay, Negros at Cebu. Ito ay kahit pa umabot na sa mahigit 100 ang presyo ng kada litro ng gasolina. Kabilang dito ang kanilang mga ruta sa Bacolod South at North, Dumaguete City, Iloilo East, Iloilo West, Cebu South at Cebu North. Kasama din dito ang mga Ceres Bus na may biyaheng Batangas City at Metro Manila. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagabot ng tulong ang Philippine Coast Guard sa mga mangingisda sa Mariveles, Bataan bilang bahagi ng kanilang maritime patrol. Isang bagong training center naman ang binuksan sa Iloilo na magbibigay tulong para sa persons deprived of liberty o PDLs at sa kanilang pamilya. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, nakatanggap ng tulong ang 160 na po na mga marginalized fisher folk sa Mariveles, Bataan mula sa Philippine Coast Guard o PCG bilang suporta sa kanilang pinalawig na pangingisda sa karagatan. Bawat bangkang pangisda ay binigyan ng supply na may lamang bigas, tinapay, ready-to-eat food at inuming tubig. Isinagawa ang pamamahagi sa pamamagitan ng BRP Suluan MRRV DAS 4406 kasabay ng kanilang regular maritime patrol sa nasabing karagatan. Bahagi ito ng Intensified Community Assistance Awareness, Rescue and Enforcement o I-CARE program ng PCG na naglalayong palakasin ang presensya sa karagatan habang direktang tumutulong sa mga komunidad ng mangingisda. Sa Visayas, binuksan ang isang TESDA accredited training center sa Iloilo District Jail ng Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Nangga, Bayan ng Pototan, Iloilo. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., ito ang kauna-unahang District Jail Training Center na nakatanggap ng accreditation mula sa Technical Education and Skills Development Authority na layong makatulong hindi lamang sa mga persons deprived of liberty o PDLs, kundi pati sa kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga unang kursong inilunsad ang bread and pastry at bookkeeping. Bukod sa TESDA programs, magkakaroon din ng mga in-house training sa pamamagitan ng Provincial Agriculture Office at Local Economic Development and Investment Promotions Office upang mas mapalawak ang mga oportunidad sa kabuhayan. At sa Mindanao, sumailalim sa urban gardening at hydroponics training ang aabot sa 50 personnel ng Air Force Command Headquarters ng 5th Strike Wing sa Lumbia, Cagayan de Oro City. Pinangunahan ang pagsasanay ng City Agricultural Productivity Operations Office o CAP-OO sa layuning mapalakas ang household at institutional food production ng mga kalahok. Isinagawa ang aktibidad sa tulong ng Department of Agriculture sa ilalim ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP. Ayon sa Agronomy Division ng CAP-OO, layon din ng programa na maisulong ang sustainable food system sa lungsod sa pamamagitan ng pagbibigay ng praktikal na kaalaman at kasanayan sa pagtatayo ng urban gardens at paggamit ng hydroponic systems. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangangabahan ng pribadong sektor ang posibilidad na magamit sa darating na Bangsamoro election ang malaking bahagi ng 2026 budget ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa ilang residente ng BARM na dumulog sa Korte Suprema, inilagay sa diskresyon ng Chief Minister ang malaking halaga ng budget. Ito ang balita ni Dante Amento.
politically motivated. Ito ang politically motivated. Itong budget na ito. Pinadideklarang unconstitutional sa Korte Suprema o labag sa saligang batas ang Bangsamoro Autonomy Act 85 o ang 2026 budget ng Bangsamoro Region na nagkakahalaga ng 114 billion pesos. Ayon sa mga petitioner, hindi nito binigyang prioridad ang sektor ng edukasyon na labag sa saligang batas. Ang budget para sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education ay bumabaan niya ng 5.65 billion pesos kumpara noong 2025. Sapagkat sinasabi po sa ating konstitusyon na ang education ay dapat nangunguna po sa budget. Ganon din po sa Bangsamoro Organic Law. Binigyang diin ng mga petitioner na ang pondong tinanggal sa edukasyon ay inilipat lang sa contingent fund na nasa ilalim ng kontrol ng Chief Minister. Kinwestiyon din ang tila konsentrasyon ng malaking bahagi ng pondo sa ilalim ng kontrol ng Chief Minister. Tinatayang aabot sa 47.79 billion pesos ng kabuuang budget ang nasa ilalim ng diskresyon at kontrol ng Chief Minister. Ang ganitong sistema ay nagdudulot ng panganib sa transparency at accountability, lalo na at nag-aanda ang rehiyon sa unang parliamentary elections. Ang kanilang pangamba, gagamitin sa halalan ang malaking pondo sa ilalim ng 2026 budget ng BARM. Batay sa panukalang batas, gagawin ang parliamentary election sa BARM sa darating na Setyembre ngayong taon. So nakikita namin bilang mga ordinaryong Bangsamoro na pinaghahandaan nila dito ay ang eleksyon eleksyon. So ito, nag-file kami ng petition dito sa Supreme Court para magpalabas o hinihiling namin sa Supreme Court na magpalabas ng TRO, i-hold muna itong inaprobahan nilang budget at totally po i-declare ng Supreme Court na unconstitutional itong BAA 85 na ito. Dagdag pa ng mga petitioner na ang contingent fund sa ilalim ng Office of the Chief Minister ay lumaki ng mahigit 1,600% mula sa 666 million pesos noong 2025 ay umabot sa 11.3 billion pesos para sa 2026. 47 billion po out of 114 billion. So lahat ng 47 billion na ito, nasa control lahat ng Chief Minister. So yung transparency, yung accountability, yun po yung ating gustong i-clarify dito. Wala pang tugon si Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa hininging reaksyon dito ng UNTV News. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, naranasan mo na ba ito? Nakakakita ka ng mukha sa ulap, nakakita ka ng mukha sa puno o kung saan-saan, minsan sa kape, sa pader. Ang nakakapagtaka parang totoo. Pero imagination lang ba ito? Alamin natin. May tawag dyan, pareidolia. Isa itong brain response kung saan nakakakita tayo ng pamilyar na patterns lalo na mukha kahit wala naman talagang image. Ang utak natin ay natural na mahilig maghanap ng patterns. Kapag may nakita itong kombinasyon ng shapes, halimbawa 2 tuldok at 1 linya, ina-associate agad ito ng utak bilang mukha. Parang autocomplete ng brain. Pinupunan nito ang kulang para maging pamilyar ang nakikita natin. May bahagi ng utak na dedicated sa pag-recognize ng faces. Kaya kahit random lang ang pattern, mabilis itong napaprocess bilang mukha kahit hindi naman talaga. Normal ba ito? Oo, normal na normal ito. Hindi ito guni-guni at hindi rin ibig sabihin may kakaiba sa'yo. Sa katunayan, lahat ng tao nakakaranas nito. Kaya po, kapag nakakita kayo ng mukha sa puno, sa pader o kung saan man, huwag kang mag-alala, hindi po multo yan. Utak mo lang yan na binibigyan ng kahulugan ang mga nakikita mo. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Bago ang lahat, welcome sa ito ang Balita, Maven. Thank you. Parang first time mo live dito sa studio or Second time. Kasama ba kita nung first and then? Second time, but first time kita pong nakasama. Oo, first time pala kita nakasama. Ayan. So welcome sa ito ang Balita. Thank you po. Oo, pero naku na timingan mo yung medyo dito sa Philippines ang taas ng masyado nung mga presyo ng mga petrolyo, no? Parang times 2 na ba? Opo. Parang nag-times 2 na, no? Since magtaas yung mga presyo. Kumusta before you left Australia, kumusta naman ang epekto doon? Okay naman po. Bali doon kasi ang oil price before wala pang na $2 per liter. Ngayon, sa ibang mga lugar, almost nare-reach na ang $3. So, halos times 2 din. Opo, ang price ng mga oil. Sa ngayon, nasa around $2 pa naman dun sa banda sa amin, sa Perth. Pero sa ibang mga lugar, sa ibang mga states, umaabot na po. Sa huling kuha ng update, may mga umaabot na ng halos $3. Australian dollars per liter. Malaki po. Oo nga, medyo ramdam talaga, no? Hindi lang sa ating bansa, even sa different parts of the world, talagang naramdaman yung nangyari dyan sa nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Correct. Pero anong ginagawang measures, if meron man, no, ang Australian government to mitigate the effects? Kasi dito sa Philippines, di ba, meron tayong mga 50% off sa mga sa MRT, sa LRTA, di ba? May mga ganun na hakbang na ginagawa yung government. Sa Australia? Sa ngayon, ayon po dun sa update na patuloy naman yung mga discounts din ang mga benefits na nakukuha ng mga tao. Pero with regards po talaga sa mga bilihin, talagang tumataas din po ang presyo. Ramdam po. Especially nag-uumpisa po yan sa transport. Mas nagmamahal po. Halimbawa, yung isa naming dito kasi parang Uber po dito, no? Hindi, iba. Yung kalaban niya, oo. Hindi ako sigurado kung pwede i-mention Pero yung kalaban no, oo. Ayun, nagtataas po talaga ang transportation doon. Pati po yung mga bilihin. Kahit po mismo yung coffee, for example, ang isang cup ng coffee doon, mga nasa 3-4. Ngayon, umaabot na ng $6 to $12. Okay. So parang mas mabilis pala naramdaman yung epekto sa mga bilihin sa kanila. Kasi ako, like today, gumamit ako ng ride-hailing app. Hindi ko masyado pang naramdaman, unlike sa inyo. And also, yung mga binibili ko rin kape, hindi ko pa masyado nararamdaman. So, mas mabilis palang naramdaman sa Australia. So, we're just hoping, no, na sana in the nearest future, matapos na agad yung conflict dyan sa gitnang silangan. Anyway, maraming salamat ulit, Maven. And sana this won't be your last visit sa amin. Hopefully, magkita po tayo ulit. Alright. And si June Soriao naman. Oo nga, hindi na tayo nakumpleto. Dahil nandito ka na rin, Maven, ikaw na ang magbasa ng ating mga kausi. Go ahead. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat at shoutout kina Diosdado Eliorda Jr., Jenny Palacio, Aljon Togre. Go ahead. Galicano Patricio Josephine Jordan, John Michael Baldeviso. Ayan, mga kasambahay. Kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 6:34 na nagsasabi, "Kaya't huwag din niyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.
At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.